ibig sabihin, pinag-aralan ng mga expert na ito isang halamang gamot. Tinignan ko, sabi ko, parehas yung dahon. Ayun, pinakulo ko, pinainom ko. 24 hours. After that, dinali ko sa ospital. Takang-taka yung doktor. Mga kababayan. Ano ang nangyari? Baby Ismail Serdan, di po ba pwede na sabihin names ng active recoveries at deaths para mga families lang po kung saang lugar ang i-lockdown? Yung araw-araw po, puro bilang lang ang sinasabi ng DOH. It is by intention. Purposely, ganon yung dinesign para mahirapan po tayo na i-check yung totoo. Kasi nga po, ito pong pandemic, it is based on lies. It is a created crisis based on lies, mga kababayan. Anyway, simula na po tayo kasi 2,900 na kanina, bumaba sa 2,800, baka inis na yung iba, hindi ka pa niya nagsisimula, alis na kami. Ngayon, mga kababayan, pag-usapan na natin yung ibang mga reactions ninyo, mamaya na po. Dito muna tayo kay Drilon. Hello, Senator Drilon. Bigla kang nagising. Ngayon, sabi rito mga kababayan sa Philippine Daily Inquirer kasi, bigla kang umintra. Pero maayos yung I appreciate you now. Kasi at least, with your statement at ni Ping Lacson, yung mga nag-iisip na mga nasa gobyernong tulad ninyo, kasi lahat naman kayo nasa gobyerno, then, ano yung natulag? At least, hindi matutuloy yung mga masasama nilang iniisip. Kasi nga po, sa totoo lang, in government, hirap na hirap ang ating Pangulo na labanan yung mga kurakot. Napakarami pang mga kurakot. Until today, patapos na yung term ng ating Pangulo. Napakarami pa rin yung mga masasamang loob. The President is fighting corruption in government, mga kababayan. And the fight is just like the war on drugs. Napakahirap na laban ng ating Pangulo. Kasi napakarami yung mga involved. But in this case, sa expose, mga kababayan ni Drilon, sa totoo lang, hindi pa naman po nagagamit yung fund. Pero mabuti naman na binulgar ito doon sa Senate hearing para hindi na matuloy yung mga masasamang balakin. Basahin ko po sa inyo ang kwento. The claim is, the price for the virus testing kits overpriced masyado. Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, may have overpriced, hindi pa sigurado. Kung overpriced nga, kung di, baka overpriced. Tingin ko, overpriced nga. By 8.3 billion pesos, the cost of testing people for the new coronavirus, Senate Minority Leader Franklin Drilon said on Wednesday. Drilon raised his concern after Senator Ping Lacson claimed during the online hearing of the Senate Committee of the Whole the day before that the Department of Health bought medical equipment twice as expensive as those purchased by private groups. Ngayon, mananawagan tayo sa ating Pangulo. Mr. President, I think kailangan ninyong tingnan itong sinasabi ni Senate President Senator Franklin Drilon
at Ping Lacson. Kahit na po, itong mga taong ito, personally, duda tayo sa mga pagkatao nito. Tama? Yung motibo nito, alam kong punong-puno ng kulay politika. Kasi nung panahon nila, silent lang sila sa mga ganito. Pero ngayon, kasi hindi dumadaan sa kamay nila, biglang nagising. Pero pasalamat na rin tayo. Nagising sa pagkakatulog itong si Drilon. Ano kaya yun? Malaking pera yun. Alaya talaga. Iloilo Representative Janet Garin, isa pa ito, questionable. Panahon nila ni Panot, involved ito mga kababayan doon sa transaksyon. Nandingbak siya, health secretary siya noong panahon na yon. Kaya nga, kahit gusto kong sumangayon, parang kumukontra yung isip ko. Sa'yo nagsasalita eh. Mga dudoso. Parang ayaw kong maniwala, mga kababayan, kasi mga suspicious character. Di ba? Pero, nevertheless, pag-usapan natin. Kasi, alam kong, marami pa rin ganyan sa ating pamalaan, especially sa DOH at sa PhilHealth. Di ba? Mga dati nila itong kasama kasi. Sabi ko sa inyo. Iloilo Representative Janet Garin also called on President Duterte late Tuesday to crack down on a couple who she said were cornering the importation and distribution of automated coronavirus testing machines, which she alleged they were selling at inflated prices. Kita ninyo? Ito kasi yung oso. Ganyan ang oso. Kalakaran. Kaya sabi ko sa inyo, ang lahat dapat, mga kababayan, nilalagay sa maayos. All the purchases this time, it is done with haste because nasa national emergency po tayo, public health emergency. And the public health emergency, some people are taking advantage of it. Nakakita sila ng butas ngayon. Papa na. Criminal act. I will tell the PhilHealth straight, this is a criminal act. Sabi ni Drilon. Gusto ko sanang maniwala kay Senator Drilon. Kaya lang, sabi nga, yung pagkatao kasi ni Senator Drilon, dodable rin. Nevertheless, sige, papatulan natin, mga kababayan, pointing out that the 16 billion the state health insurer would spend for its coronavirus testing program should be reduced by half. I am alarmed by a potential overpricing. Potential pa lang po. Wala pang nakukurakot. Baka po kung intention pa lang sigurong mangurakot. Baka naman po gawin itong issue by the Dilawan. Itong palabasin nila na nangurakot na. Nag-budget pa lang po. Wala pang kinukurakot na pera. Kaya lang yung budgeting nila, yung allocation sa bawat isang testing kit, 8,000 plus. Nang sabi nila, pwede lang makuha na 1,500 to 2,500 or kung halimbawa gusto ring patubuin, siyempre negosyo eh. May supplier, kumita, siyempre, kahit man lang 4,000.
acceptable na kay Drilon kung 4,000. Senator Drilon, baka naman dyan may tumawag sa iyo, ha? Hello, guluhin mo niya. Senator, tulungan mo kami, guluhin mo. Kasi yan niya yung supplier. Kalaban namin. Oh. Wala ka doon. Pag hindi mo yun ginulo. Talaga. Ganun po ang mga labanan sa gobyerno, mga kababayan. Drilon noted that Health Secretary Francisco Duque III told the Senate Committee of the Whole that PhilHealth had earmarked 8,150 for each person tested in a public or private laboratory for the new coronavirus that causes the severe respiratory disease, COVID-19. The senator said this was excessively pricier than the commercially available test kits from China. Akala ko po, ayaw ninyo ng sa China. Kasi yung sa China, hindi reliable. At galit kayo sa China, Senator. Bakit ngayon kino-compare ninyo sa galing sa China? Di po ba kaduda-duda yung motibo ninyo? Which usually cost 1,500 each with a potential overhead expenses of 2,000 and income of 500. Drilon said the reasonable price of a testing package must be only 4,000. So more than half anya yung tubo, yung patong, overpriced. Yun ang claim po ni Drilon. Clearly, there is potential overpayment. Potential pa lang po. Hindi pa man po consummated siya. Of 4,150 for every test paid by PhilHealth. That is not right and that is unforgivable, sabi po ni Drilon. He noted that the government was aiming to test at least 2 million Filipinos, or about 2% of the country's total population of more than 100 million. That price tag, 8,120, is ridiculous. A tricks of corruption or negligence. Nagsalita ang malinis. Or negligence, considering that the Philippine Red Cross and private groups have proven that they can conduct the test at half the price. Imagine that more than 8 billion will be lost due to the overpricing and overpayment while our government economic managers are moving heaven and earth to look for funds for the country to survive this pandemic, sabi po ni Drilon. Pag pinakinggan mo si Drilon, may punto siya. Mapapahanga ka kung hindi mo siya kilala. Kaya lang kilala natin, mga kababayan, si Senator, no actual payments yet. In a brief text message to the Inquirer, PhilHealth President and CEO Ricardo Morales said the test rates are under constant review. Hindi pa man pala, Senator. Nire-review lang. Pasiguro lang siguro. Or baka makalusot din. Ano, Mr. Morales, ng PhilHealth? No actual payment yet. Claims is still 120 days after discharge, sabi po ni Morales. Defending the state health insurance program, Duque said, the cost of the testing package that PhilHealth would shoulder actually range from 2,710 to 8,150. Dinipensa ni Duque. O ngayon, with that news, mga kababayan, ano yung masasabi natin? Pinost natin ang balitang ito at mga kababayan, nananawagan tayo sa ating Pangulo. Mahal pong Pangulo, para matapos po ang controversy at hindi masayang itong pera, ano daw po, ito suggestion ko personal. Hindi man po ako ay nagmamagaling. Kaya lang, as an ordinary Filipino, and
mayroon naman siguro po tayong konting common sense. Makakabuti siguro po, Mr. President, na huwag mo na itong ituloy, itong plano nila. Itong mass testing po, sasabihin ko po sa inyo. Mas lalo po magkakagulo ang Pilipinas at we just move within the script of the globalist as we are being trapped by them and deceived by their lies. Actually po, mahal na Pangulo, kung ako ay tatanungin po ninyo, kung tatanungin lang po ninyo, if I may suggest to you, mapapasama pa tayo kung magmamas testing tayo ng 2 million. Tuwang-tuwa niyan yung mga globalist na sila rin ang supplier ng test kits. They will just drain us with our funds, limited funds. Yung mga sinasabi nilang asymptomatic na dapat wala ngang symptoms, but they are carrier, huwag po tayong naniniwala nun, Mr. President. Ngayon nga, inadmit ni Doke, ito yung sabi, ni Health Secretary Doke, Mr. President. Sabi mo, siya ang batas ngayon. Ito mismo ang admission. Wala pang ebidensya na nakakahawa ang asymptomatic COVID patient. Wala man palang ebidensya. So ano yung why the urgency para sa mass testing? Ang mass testing dictate nila yon para maintakutan po tayo lalo, and we will continue with the lockdowns that will kill our economy and will kill our people. Sabi nga po, Mr. President, ng isang profesor, itong lockdown po, lengthy lockdowns, will kill more people in the future than the COVID. Bakit hindi na lang po natin gamitin yung pera, pambili po natin ng Artemisa. Yung Artemisa nga, available dito sa atin. Pero gusto natin ng ready kasi na-process na. I-try po natin doon sa ating kapatid na taga-Africa. Kapatid po natin yon. Yung mga taga-Madagascar po, Mr. President, mismo yung presidente ng Madagascar defying the script of the WHO and resisted the offer of $20 million para lagyan ng lason yung kanilang gamot. Imagine, Mr. President, ganun pala yung WHO. Ayaw nila ng totoong gamot na magpapagaling sa mga may sakit. Mayroon silang gamot, organic, Artemisia. Dito sa amin, Artemisa yung tawag niya. Nandiyan, dami dyan, tabing kali lang. Ano yun? Very effective na cure, tested ng kanilang bansa. Yan nagamit nila for so long, but the WHO disagreed. Bakit? Hindi kasi kasama sa script nila. Dapat kasi, lahat galing sa kanila. Huwag po sana tayong padidikta, mahal na Pangulo, dito sa mga foreign powers na to. Diba, mahal na Pangulo, you detest the interference of any foreign power sa ating bansa. Galit po kayo. Minumura nga po ninyo. United Nations, minura ninyo. Ngayon po, we are expecting na
maninindigan po kayo sa isyong ito na huwag tayong padidikta sa kanila. It's not for our good yung ginagawa nila. Lalo tayong nagigipit and we are drained with our resources. Pagkatapos sila po, Mr. President, yung mag-offer ng solusyon, pautangin tayo, we become slave sa kanila po pag nangyari po yon. Gamot po, Mr. President, yung kailangan po natin, di po ba, sabi po ninyo? Or a vaccine. Kaya lang po, pasensya na po kayo, mahal na Pangulo, pagdating po sa bakuna, hindi po ako doon sang-ayon. Bakit? We have our bad experience with vaccine. Dading-back siya. Alam naman po ninyo yon. And based sa studies po ng mga independent experts, hindi po yung expert sa pangluloko na ganito lang yung hanap, pera lang. Kasi pag walang sakit yung tao, paano yayaman yung mga big pharma? Kaya nga po, lalong yumaman sila kasi ang daming nagkakasakit, tuwang-tuwa sila pag nagkakasakit yung mga tao. So, Mr. President, we appeal to you. We pray to you, to God, that He will guide you sa mga pagdesisyon po. Kasi po, niloloko lang po tayo, Mr. President. Ito pong COVID, created crisis. You see? Itong lockdown, and in fact, Mr. President, kung ililift ninyo yung lockdown and we go back to normal, and we just cure the infected, tapos lahat yung problema natin ngayon. Di po ba, Mr. President, ito yung problema natin? Wala na tayong pera, wala na tayong ipakain. Then we test. Kung mag-mass testing po tayo, tapos na found out ng defective testing kits, defective po siya eh. Hindi po ako nagsabi niyan. Napakarami ang nagsabi. Kaya nga po, ang daming false positive. Nag-positive. Nang mag-comply siya at mag-submit, ay, negative na pala. Sino nga yan yung senador na nag-positive tapos nag-negative na nag-positive uli? Siyang gara yata yon. You see? Magdudulot lang po ito ng lalong agam-agam. Depression sa mga Pilipino. Imagine, 2 million halimbawa, lahat mag-positive o kalahati mag-positive, false positive pala. Imagine the depression. Ano nga yung, hindi yata, yung term natin? Imagine yung pag-aalala. Na idudulot nun sa pasyente mismo at sa kanyang buong pamilya. Pagkatapos, walang cure. So, anong gagawin natin? Mr. President, anong gagawin natin? Wala bang cure? Dito sa atin, walang cure. WHO, walang cure. Punta tayo sa ating kapatid sa Madagascar. Sila po may cure. Kaya lang yung cure nilang organic, ayaw i-recognize ng WHO. Kung ayaw i-recognize ng WHO, basta totoong cure yun, tulad ng Fabonan, antiviral injection, anong pakinila sa atin? Buhay natin ito. Bakit sila ang kailangang mag-dictate sa atin? Tayo naman yung nagkasakit. Tama po yung ating punto, mahal na Pangulo. Anong pakin ni Bill Gates na gusto tayong ibakuna, mandatory?
sa ating mga Pilipino, ang paki niya. Kung gusto niya yung pamilya niya, Mr. President, buong community niya, ay yung Amerika, kung gusto ng Amerika, yun ang ibakuna niya. Di po ba, Mr. President? Dapat ganon. Bakit idadamay ang buong mundo? Pag-aari ba tayo ni Bill Gates at nitong mga globalist? Ang mundo po, Mr. President, to tell you, hinati-hati para sa mga bansa, and we are sovereign nations, independent from each other, and we determine our future, tulad ng sinasabi po ninyo. Bakit ngayon, because of the COVID, ang nagdidetermine ng future natin at ng buhay natin, kung tayo'y lalabas at hindi lalabas, kung mag-comply at mag-submit, bakit WHO po yung nagmamando? Bakit WHO po, Mr. President, ang nag-uutos sa atin dito, trodoke ng DOH? Na pag sinabi nila, mas testing tayo, mas testing tayo. What for na magmamas testing tayo? Wala mang gamot. Na testing nga, nag-positive. Anong gagawin mo sa nag-positive? Walang gamot. Walang gamot daw eh. Mababaliw lang yung magpapositive, mag-aalala sa kanyang sarili. Asymptomatic ano ba? Wala ngang ebidensya. Wala pang ebidensya na nakakahawa ang asymptomatic COVID-19 patient. Sabi ni Doke, o ito hindi pa rin prioridad ng Department of Health na hanapin ang mga asymptomatic COVID-19 patients o walang pinakikitang sintomas sa sakit. Bakit walang sintomas? Nakawa yun? Walang ebidensya daw. Carrier talaga yon, asymptomatic. Pinaniwala lang tayo na may COVID yun. Panoorin ninyo kasi yung video ng mga marurunong, ng mga expert sa areang ito. In this field, ano sabi ni Dr. Shiba? Ang katawan natin, carrier talaga ng virus. All of us, ang pagkatao natin, virus. O, kita mo na yan. 380 million viruses nasa katawan mismo natin. 60 million, trillion pala. 380 trillion. Panoorin ninyo yung video ni Dr. Shiba. 60 trillion virus nasa katawan, bakterya nasa katawan natin. Bakit ganon? Hindi tayo nagkakasakit. Kasi nga malakas ang immune system natin. Pag humina yung immune system because of lengthy lockdown in depression, yon, magkakasakit tayo tuloy. Kaya nga po, baliktad yung ipinag-uutos. Hindi po sa kagalingan po natin. Yun sabi ko po sa inyo. Magmas kayo. Kanina galing ako sa market. Kahit gusto ko magmas, hindi ko magawa kasi mamamatay ako. Hindi ako makahinga. Suffocating. I am choking. Pataas ako naglalakad para bumili ng pagkain namin. Tapos, kahit ang butas ng ilong ko, ang laki-laki na nga. Kaya nga, dinesign ito ng Diyos na malaki para makasinghot ako ng preskong hangin. Tapos, tinakpan ko. Naintindihan ninyo mga bashers ko na tinawag kong unggoy? Ito, masaya na kaya? You see? It is designed not to protect us. Yung mga utos nila po baliktad. Kaya sabi ko sa inyo, baliktad po ang totoo sa mundo.